Isang gabi ng pagdiriwang, winasak ng isang tarantado ang lahat. Habang amoy pawis at harina pa si Teresa, malupit siyang isinubsob ni Marco sa mismong cake na pinaghirapan niya habang idinedeklara ang kabit bilang tunay na ina. Ngunit sa pagtulo ng ising at luha, namatay ang marupok na asawa. Isang pambihirang kapangyarihan ang magbabalik sa kanya. Handa na ba silang lumuhod at magbayad sa reyna? Ang baho mo, Teresa. Amoy mantika at pawis ka. Tignan mo nga iyang sarili mo. Mukha kang katulong. Si Stella ang kailangan ng anak ko. Isang inang hindi nakakahiya. Napatigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nahawak ang plastik na puno ng pink na icing. Ang huling bulaklak na pilit niyang hinuhugis ay bumagsak sa gilid ng 3 patong na cake na 2 araw at 2 gabi niyang pinagpuyatan. Sa paligid, umaalingaw-ngaw ang masayang musika ng kaarawan ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Leo. Ngunit sa kinatatayuan niya sa gitna ng marangyang sala, tila namatay ang buong mundo. Isang mainit at matalim na bara ang sumakal sa kanyang lalamunan. Namamanhid ang kanyang mga binti. Ang mga matang puyat, pagod, at nanlalabo ay dahan-dahang nag-angat upang tignan ang lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan ng buong kaluluwa at ang babaeng mahigpit na nakakapit sa braso nito. Nakangisi si Stella, suot ang isang hapit na pulang damit na sumisigaw ng karangyaan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay sumasapaw sa halimuyak ng vanilla at butter na nakakapit sa balat at buhok ni Teresa. Hinaplos ng babae ang dibdib ni Marco habang pinapasadahan ng mapangutyang tingin ang nanlilimahid na apron ng orihinal na asawa. Walang anumang bakas ng hiya sa mukha ng dalawa. Sila pa ang may ganang magtaas ng noo. Mula sa likuran ng mga bisitang nagbubulungan at nagpapalitan ng makahulugang tingin, lumapit ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Sa halip na ipagtanggol ang dangal ng kanyang pamilya, umismid lamang ang matanda habang inaayos ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg. Ang mismong kwintas na dugo at pawis ni Teresa ang nagbayad mula sa libo-libong tinapay na kanyang niluto. Totoo naman ang sinabi ng anak ko. Wika ng matanda sa tinig na pilit ipinaparinig sa lahat ng panauhin. Utang na loob mo na nga sa amin, na kinupkup ka namin kahit wala kang kwenta at walang maipagmalaking pamilya. Ngayon, kung gusto mong makabawi, hayaan mong bigyan ni Stella ng disenteng ina ang apo ko. You are nothing but a disgrace to this family, Teresa. Sinubukan ni Teresa na magsalita. Nanginginig ang kanyang maputlang mga labi. Umagos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Asawa mo ako, Marco. Ako ang nagluwal kay Leo. Ako ang nagpapalamon sa inyo. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang magaspang at malakas na kamay ang dumaklot sa likuran ng kanyang leeg. Wala siyang kalaban-laban nang marahas siyang isubsob ni Marco pababa. Ang kanyang mukha ay bumagsak mismo sa gitna ng cake na ginawa niya ng may buong pagmamahal. Nawasak ang mga hugis bituin na icing. Ang tamis ng asukal ay humalo sa mapait at umaalat na luha na patuloy sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Nang pilit siyang umahon balot ng makapal na cream at kahihiyan ang kanyang buong mukha at buhok. Ang mga bisita ay walang awang nagtawanan. Ang iba ay palihim na kumukuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Ngunit sa gitna ng kalupitan ng mga matatandang yon, isang maliit na bata ang umiiyak na tumakbo palapit sa kanya. Niyakap ni Leo ang kanyang mga tuhod na nanginginig. Ginamit ng bata ang kanyang maliliit na mga kamay upang subukang punasan ang makapal na icing sa pisngi ni Teresa. Ngunit lalo lamang itong kumalat. Mama, huwag ka na iyak. Humihikbing wika ng inosenteng bata. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagmamahal para sa kanyang ina. Ang tinig ng kanyang anak ang nagpabalik ng kanyang lakas. Hindi niya hahayaang sirain ng mga halimaw na ito ang kaluluwa ng kanyang anak. Binuhat niya si Leo, niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib at walang lingon-likod na tumakbo palabas ng bahay na yon. Hindi niya alintana
ang malakas na buhos ng ulan na tila naghihintay upang salubungin ang kanyang pagluluksa. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng madilim na gabi, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Ang mga bintana nito ay balot ng makapal na tint, ngunit ang mga matang nasa loob ay kanina pa matamang nagmamasid sa bawat nangyayari sa pamamagitan ng malaking salamin ng marangyang bahay na yon. Habang patuloy sa pagtakbo si Teresa sa gitna ng malakas na bagyo, basang-basa at walang ni isang kusing sa bulsa. Tanging ang init ng yakap ni Leo ang nagpapabuhay sa kanya. Ngunit hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagiging isang ina kung ang mismong mundo niya ay gumuho na sa gitna ng kawalan? Walang humpay ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nakikisimpatiya sa nagdudugong puso ni Teresa. Sa ilalim ng isang sira-sirang silungan ng mga pasahero ng bus, nakaupo siya sa malamig na semento habang mahigpit na yakap ang kanyang anak. Ang matamis na amoy ng cake kanina ay napalitan na ng amoy ng putik at basang damit. Nanginginig ang buong katawan ni Teresa sa sobrang ginaw, ngunit mas nanginginig ang kanyang kaluluwa sa takot ng maramdaman niya ang matinding pag-iinit ng noo ni Leo. Ang inosenteng bata ay nagsimulang umubo ng malakas. Isang ubong tila pinupunit ang maliit nitong dibdib. Wala siyang magawa, kundi ang haplusin ang likod nito habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha na sumasabay sa patak ng ulan mula sa butas-butas na bubong. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang nagmamadaling lumapit sa kanila. Pamilyar ang hugis ng taong iyon. May hawak na lumang payong, si Aling Nena, ang mabait na labandera sa kanilang subdivision. Nilingon muna ng matanda ang paligid bago mabilis na inabot kay Teresa ang isang manipis, ngunit malinis na kumot at isang maliit na kahon ng gatas. Puno ng awa ang mga mata nito, ngunit halata rin ang takot na baka may makakita sa kanyang tumutulong sa pinalayas na manugang ni Doña Carmen. Mahigpit na hinawakan ni Teresa ang kamay ng matanda. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang pag-iyak ay sapat na upang iparating ang kanyang walang hanggang pasasalamat. Pagkaalis ni Aling Nena, mabilis na ibinalot ni Teresa ang kumot sa nanginginig na katawan ni Leo. Ngunit nanatiling yelo sa lamig ang maliliit nitong mga paa. Walang pag-aalinlangan, inangat niya ang laylayan ng kanyang sariling basang damit at ipinasok ang mga paa ng anak upang idikit sa kanyang tiyan. Handa niyang ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. Kahit siya pa ang mamatay sa lamig, mabuhay lamang ang kanyang anak. Nang mapansin niyang lalong nahihirapan sa paghinga si Leo, lumingalinga siya at nakita ang isang lumang pampublikong telepono sa kanto. Wala siyang dalang kahit isang barya. Binaybay niya ang lakad patungo rito, hawak ang natutulog na anak, dala ng desperasyon. Nagulat siya nang pag-angat niya ng telepono ay mayroong linya at sa ibabaw ng makina ay may nakapatong na mga bagong barya na tila sadyang iniwan para sa kanya. Hindi na niya inisip kung sino ang nagmamagandang loob na yon. Ang mahalaga ay mailigtas niya si Leo. Mabilis niyang pinindot ang numero ng kanyang asawa. Matagal bago ito sinagot at nang marinig niya ang boses ni Marco, kasabay nito ang mapang-akit na halakhak ni Stella sa likuran na nagtatanong kung babagay ba sa kanya ang isang mamahaling bag. Nalimutan ni Teresa ang lahat ng galit at pagkapahiya. Nilunok niya ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Nagmakaawa siya, umiiyak, humihingi ng tulong para sa pagpapaospital ng sarili nitong kadugo. Ngunit isang malamig at mapanuyang tawa lamang ang isinukli ni Marco. Sinabihan siya nitong yon, ang kapalit ng kanyang pagiging matigas ang ulo, na sarili niyang buhay yan, kaya siya ang dapat maghanap ng solusyon. Bago pa makapagpaliwanag muli si Teresa, pinutol na ni Marco ang tawag, naiwan ang isang walang pusong ingay sa kabilang linya. Namatay ang huling pag-asa sa mga mata ni Teresa. Ang pagmamakaawa sa kanyang muka ay napalitan ng isang blangkong pagtingin, isang kaluluwang ganap ng nawasak ng pagtataksil at kalupitan.
Ginamit niya ang huling lakas upang tumakbo patungo sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Sa gitna ng magulong emergency room, isang doktor ang agad na sumuri sa nangihinang si Leo. Nanlumos si Teresa nang ipaalam ng doktor na may malalang pulmonya ang bata at kailangan nitong maipasok sa madaling panahon upang mabigyan ng matatapang na gamot. Ngunit hinihingan siya ng paunang bayad na wala siya. Yakap-yakap ang anak na namumutla na ang mga labi. Nakatingin si Teresa sa makina sa gilid ng higaan. Ang mabagal na pagtibok sa monitor ay tila nagbibilang ng natitirang oras ng kanyang anak. Isang ritmong unti-unting humihina. Ang paulit-ulit na ingay mula sa makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ng kanyang anak ay tila naging malupit na paalala na unti-unti nang nauubos ang oras ni Leo. Sa bawat segundong lumilipas, nadudurog ang pagkatao ni Teresa. Nanginginig ang kanyang mga basang kamay nang dukutin niya mula sa kailaliman ng kanyang bulsa ang isang lukot at halos lusaw na piraso ng papel. Nakasulat doon ang isang serye ng mga numero na 7 taon niyang ibinaon sa limot. Kasama ng kanyang dating buhay, matinding giyera ang naganap sa kanyang isipan. Ang pagtawag sa numerong ito ay nangangahulugan ng pag-amin sa kanyang pagkakamali, isang pag-iyak ng pagkatalo. Ngunit nang makita niya ang namumutlang mukha ni Leo na nahihirapang huminga, tuluyan na niyang isinuko ang huling piraso ng kanyang pride. Nakiusap siya sa nurse na payagan siyang gamitin ang telepono sa pasilyo. Bawat pag-ikot niya sa numero ay may kasamang mabigat na pag-agos ng luha. Matagal bago may sumagot. Nang marinig niya ang isang malalim at baritonong boses mula sa kabilang linya. Isang boses na nanlalamig, ngunit may panginginig ng pangungulila. Hindi na niya kinaya. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig na gawa sa puting baldosa. Umiyak siya ng buong pait, isang pag-iyak na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang sugatang kaluluwa. Nagmakaawa siya sa kanyang ama, humihingi ng tawad, nagmamakaawang iligtas ang buhay ng nag-iisa niyang anak. Habang nakalugmok siya, lumapit ang isang doktor at ipinaalam na kailangan na nilang ilabas si Leo mula sa emergency room patungo sa ward ng mga kawanggawa dahil wala pa ring pumapasok na bayad. Nagpanik si Teresa. Mahigpit na kumapit sa laylayan ng uniforme ng nurse, pilit na pinipigilan ang paglipat sa kanyang anak na nangangailangan ng agarang lunas. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamakaawa, automatikong bumukas ang malaking salaming pinto ng ospital. Pumasok ang isang matangkad na lalaki. Suot ang isang mamahaling itim na suit na sinusundan ng 4 na naglalakihang mga lalaking nakasuot din ng itim. Ang malamig na simoy ng hangin na kasama ng kanilang pagpasok ay tila nagpatigil sa mundo ng lahat ng naroroon. Kalmado at may taglay na matinding awtoridad ang bawat hakbang ng lalaki palapit sa counter. Walang anumang tanong. Inilabas nito ang isang itim na credit card at ibinigay sa gulat na cashier. Binabayaran ang lahat ng pangangailangan, medikal at humihingi ng pinakamagandang pribadong kwarto para sa bata. Nang maayos ang lahat, dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Teresa na nakaupo pa rin sa sahig. Yakap ang kanyang sarili. Lumuhod ito gamit ang isang binti upang magpantay ang kanilang paningin. Kumuha ito ng isang purong puting panyong seda mula sa kanyang bulsa. Sa isang napakalambing at maingat na kilos, pinunasan ng lalaki ang mga putik at dumi sa nanginginig at puro galos na mga daliri ni Teresa. Tila ba ang mga kamay niya ay isang pinakamahalagang kayamanan na ayaw nitong masaktan. Tumayo ang lalaki at inalalayan siyang bumangon. Sa isang boses na puno ng paggalang na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, yumuko ito ng bahagya. Panahon na para umuwi, Senyorita Valderrama. Nagulat ang lahat ng doktor at nurse sa kanilang narinig. Ang babaeng akala nila ay isang kaawa-awang pulubi ay tinawag ng ganoong titulo ng isang lalaking halatang nagmula sa mataas na lipunan. Ngunit mas nagtaka si Teresa nang mag-angat siya ng tingin kay Gabriel, ang punong abogado,
ng kanyang ama. May kakaibang pamilyaridad sa mga mata nito, isang malalim na pagtingin na tila ba matagal na nitong kilala ang kanyang kaluluwa bago pa man ang gabing ito. Inilabas nila si Leo sa pamamagitan ng isang pribadong ambulansya, habang si Gabriel ay nagsilbing tagaprotekta ni Teresa. Pinayungan niya ito gamit ang isang malaking itim na payong palabas ng ospital. Sa kabilang kalsada, habang nagsasara ang mabigat na pinto ng isang kumikinang na itim na Rolls-Royce, isang babaeng naglalakad na may dalang pinamili. Isa sa mga kaibigan ni Doña Carmen na mahilig magkalat ng tsismis, ang nahulog ang mga hawak na supot sa labis na pagkabigla nang makilala ang mukha ng babaeng pinagsisilbihan ng mga taong yon. Umarangkada ang marangyang sasakyan sa gitna ng ulan, habang ang plaka nito na nagdadala ng opisyal na sagisag ng pamilya Valderrama ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang malawak na kisaming may disenyong ginto. Ang malamig na haplos ng makapal na kumot na yari sa balahibo ng gansa at ang halimuyak ng lavender ay tila isang panaginip na pilit siyang kinukuha mula sa bangungot ng nakaraan. Wala na ang amoy ng lumang ospital, wala na ang lamig ng ulan. Dahan-dahan siyang bumangon at iginala ang paningin sa marangyang silid na yon. Matagal bago tuluyang na proseso ng kanyang isipan na nakauwi na siya. Nakabalik na siya sa mansyon ng mga Valderrama. Ang kahariang tinalikuran niya 7 taon na ang nakararaan dahil sa isang bulag na pag-ibig. Bumukas ang mabigat na pintong gawa sa mahogany. Pumasok ang isang matandang lalaking may pilak na buhok, naglalakad ng dahan-dahan gamit ang isang tungkod, ngunit nananatiling may bakas ng matinding awtoridad. Si Don Roberto Valderrama. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, gumuho ang pader ng bilyonaryong negosyante. Binitawan nito ang kanyang tungkod at nagmamadaling lumapit sa anak. Mahigpit siyang niyakap nito, isang yakap na puno ng pangungulila at matinding pagsisisi. Umiiyak na humingi ng tawad ang matanda dahil sa pagpapairal ng pride at pagiging matigas ang puso noong umalis si Teresa. Naramdaman ni Teresa ang pagtulo ng maiinit na luha ng kanyang ama sa kanyang balikat at doon, tuluyan ng gumuho ang kanyang mga depensa. Humagulgol siya sa bisig nito. Naramdaman niyang may halaga siya, na hindi siya isang basurahang pwede na lamang itapon gaya ng ginawa sa kanya ng pamilya ni Marco. Nang humupa ang emosyon at mapanatag ang kalagayan ng nagpapahingang si Leo sa kabilang kwarto, humarap si Teresa sa isang malaking salamin. Inilatag ng mga kasambahay ang iba't ibang naggagandahang damit at mararangyang gown sa kanyang kama, ngunit umiling siya. Pinili niya ang isang simpleng puting blusa at isang itim na pantalon na may matalim at malinis na tabas. Nang isuot niya ito, nakita niya ang isang bagong Teresa. Hindi na ang asawang nakayuko, hindi na ang manugang na alipin ng utang na loob. Ang kanyang mga mata ngayon ay may taglay na lamig at talas. Sa loob ng malawak na aklatan ng mansyon, naghihintay si Gabriel. Nakatayo ang abogado sa harap ng malaking bintana, tahimik at formal. Nang makita niya si Teresa, may dumaang paghanga sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng profesionalismong kinakailangan sa pagkakataong iyon. Inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang ipinaliwanag ang tunay na kalagayan ni Marco. Sa bawat pahina ng dokumentong binabasa ni Teresa, lalong tumitigas ang kanyang puso. Ang maliit na negosyo ni Marco ay matagal na palang lugmok sa utang. Ang mas masakit, ginamit ng kanyang asawa ang pangalan ni Teresa bilang garantor sa mga pautang, habang ang mga nakuhang pera ay inilaan upang ibili ng mga mamahaling alahas si Stella at pantustos sa walang hanggang bisyo sa sugal ni Doña Carmen. Ang galit ni Teresa ay hindi sumabog sa anyo ng paninira ng gamit o pagwawala. Sa halip, ito ay namuo bilang isang matalim na yelo sa kanyang dibdib. Naintindihan niyang
Sa buong 7 taon, siya ay ginawang kalasag at tagapagtaguyod ng mga taong walang ibang ginawa kundi sipsipin ang kanyang dugo. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Gabriel. Sinabi niyang hindi siya babalik sa bahay na yon upang makipagsabunutan. Hindi niya hahabulin ang asawang walang kwenta upang magmakaawa. Gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan at yaman na nasa kanyang mga kamay ngayon upang bawiin ng unti-unti ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki ng mga ito hanggang sa sila mismo ang lumuhod at magmakaawa sa kanyang paanan. Tumango si Gabriel, nagpapakita ng buong suporta at katapatan. Habang nag-aayos ang abogado ng kanyang mga papeles, mabilis nitong isiningit ang isang luma at kupas na litrato ni Teresa sa loob ng kanyang personal na talaan. Maingat na itinatago ito mula sa paningin ng dalaga. Isang munting lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam. Biglang nagbigay ng ingay at gumalaw ang lumang telepono ni Teresa sa ibabaw ng lamesa. Nakarehistro ang pangalan ni Marco. Sinagot niya ito at ibinuka ang linya. Mula sa kabilang dulo, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang asawa, punong-puno ng kayabangan at pag-uutos. Sinabihan siya ni Marco na umuwi na dahil kailangan nitong magbayad ng utang ang kanyang ina at kung hindi siya magdadala ng pera, gagamitin daw nito ang karapatan bilang ama upang bawiin si Leo ng tuluyan at wag nang ipapakita sa kanya kailanman. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Teresa. Wala siyang isinagot na pakiusap. Sa halip, isang napakalamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinutol niya ang tawag nang walang anumang babala. Iniiwan ang pagbabanta ni Marco na lumutang sa kawalan. Sa gitna ng salas ng bahay na dating pinaghirapang linisin at alagaan ni Teresa, nagaganap ang isang masayang salo-salo. Puno ng tawanan at pagmamayabang ang buong kwarto habang naglalaro ng mahjong si Doña Carmen kasama ang kanyang mga mayamang kumare. Ipinagmamalaki ng matanda si Stella na nakaupo sa tabi nito, suot ang isang mamahaling damit at nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pag-abot ng mga inumin sa mga bisita. Ipinagmamalaki ni Doña Carmen sa lahat na sa wakas ay meron na siyang manugang na hindi amoy kusina. Isang babaeng nababagay umano sa antas ng kanilang pamilya. Punong-puno ng kayabangan ang bawat salita ng matanda. Pilit na ibinabaon sa limot ang katotohanang ang mismong mesang pinaglalaroan nila ay binili mula sa naipong pera ni Teresa sa araw at gabing paggawa ng cake. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamalaki at pagkumpas ng kamay upang bigyang diin ang kanyang kwento, hindi niya sinasadyang masanggi ang kanyang platito, kaya nahulog ang isang malaking piraso ng matamis na mamon papunta sa sahig. Isang maliit na pangyayari, ngunit tila isang babala ng paparating na pagbawi sa mga biyayang pilit nilang inangkin. Samantala, sa loob ng malawak na kwarto ni Marco, panay ang reklamo ni Stella. Nakanguso ang babae habang tinitignan ang paligid. Sinasabing napakaliit ng espasyo at hindi bagay sa kagandahan niya ang manirahan sa isang bahay na luma na ang disenyo at puno ng mga bakas ng dating asawa. Ginamit niya ang kanyang pinakamalambing na boses upang manipulahin si Marco. Hinihimok itong bumili ng isang bagong mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon. Gusto daw niya ng bahay kung saan maaari niyang anyayahan ang kanyang mga kaibigang modelo nang hindi nakakaramdam ng hiya. Ang paghingi ng babae ay walang katapusan, isang kasakiman na dahan-dahang pumipiga sa kakayahan ng lalaking pilit nagbubuhat ng sariling bangko upang mapanatili ang kanyang kayabangan at huwag mapahiya sa harap ng kanyang magandang kinakasama. Nagdesisyon si Marco na gumawa ng isang malaking hakbang. Kahit alam niyang nalulugmok na sa matinding utang ang kanyang maliit na kumpanya, palihim siyang nanghiram ng napakalaking halaga ng pera sa isang grupong kilala sa pagpapautang ng may matataas at mapanganib na tubo. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mabilis niya itong mababayaran, labis na nagtitiwala sa kanyang pekeng kakayahan
bilang negosyante. Naniwala siyang siya ang pinakamagaling at anumang oras ay darating ang isang malaking proyekto na mag-aahon sa kanya sa kahirapan upang makuha ang lahat ng layaw ni Stella. Kinabukasan, pumasok sa masikip na tanggapan ni Marco ang isang lalaking may tindig at porma ng isang hari. Si Gabriel, suot ang isang napakamamahaling suit at dala ang aura ng isang napakayamang mamumuhunan, ay nagpakilala bilang kinatawan ng isang dayuhang kumpanya na naghahanap ng mapaglalagyan ng malaking pondo. Ang bawat salita ni Gabriel ay kalkulado, malumanay, ngunit may dalang pambihirang kapangyarihan. Inilatag niya ang isang napakagandang alok na negosyo kay Marco, isang pamumuhunan na tila sasagot sa lahat ng problema nito at magbibigay ng sapat na pera para sa pinapangarap na bahay ni Stella. Halos lumuhod si Marco sa kagalakan. Panay ang yuko at pasasalamat habang kinakamayan ang lalaki, hindi alintana, ang patagong panunuri sa mga mata ni Gabriel. Habang nag-uusap silang dalawa ng masinsinan, sa kabilang kwarto ay isang dating empleyado ni Marco ang pasimpleng kinukuha ang mga pribadong record ng kumpanya at maingat na inilalagay sa isang itim na bag. Kumikilos ng mabilis at tahimik bago pa man may makapansin. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang madilim at modernong silid, sa pinakamataas na palapag ng gusali ng mga Valderrama, kalmadong nakaupo si Teresa. Nakatingin siya sa isang malaking monitor na nagpapakita ng lihim na kuha ng kamera sa opisina ni Marco. Pinapanood niya ang lalaking minsang dumurog at nang maliit sa kanya, na ngayon ay mukhang isang kaawa-awang aso na nagmamakaawa at nakayuko sa harap ni Gabriel. Walang bakas ng awa sa mga mata ni Teresa, tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanang ang mga taong sakim ay sila rin ang magbabaon sa kanilang sarili sa napakalalim na hukay. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inabot ni Marco ang gintong ballpen na inialok ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kasakiman habang mabilis niyang isinusulat ang kanyang pangalan sa huling pahina ng dokumento. Hindi niya alam na ang kontratang kanyang sinang-ayunan, taglay ang matatamis na pangako, ay naglalaman ng mga nakatagong kondisyon na automatikong nagsasanla ng lahat ng kanyang nalalabing ari-arian. Kabilang ang bahay na tinitirhan nila sa kumpanya ng mga Valderrama kapag siya ay pumalya. Ang buong buhay niya ay tuluyan ng pumasok sa isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. Ang mabilis na pagguhit ng tinta sa ibabaw ng makinis na papel ang naging opisyal na hudyat ng kanyang nalapit na pagkawasak. Isang marangyang pagdiriwang ang inihanda ni Marco sa loob ng isang kilalang restaurant upang ipagmalaki ang kanyang inaakalang tagumpay. Sa bawat pag-angat at pagdikit ng kanilang mga basong may lamang mamahaling alak, umaapaw ang maling pag-asa at kayabangan ng lalaki. Masayang nakasandal si Stella sa kanyang balikat, patuloy na bumubuo ng mga pangarap tungkol sa malaking mansyon at mga bagong alahas na bibilhin nila kinabukasan. Sa kanilang mga isip, sila na ang pinakamatalino at pinakamaswerteng tao sa mundo. Walang pakialam sa mga taong kanilang tinapakan upang marating ang huwad na kaligayahang iyon. Naputol ang kanilang matamis na ilusyon nang biglang dumating ang pawisang tagatuos ng kumpanya. Nanginginig nitong iniabot ang isang manipis na folder kay Marco. Ang mukha ay putlang-putla at halos hindi makapagsalita ng maayos. Pagbuklat ni Marco sa mga dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nakasaad sa liham mula sa bangko na ang lahat ng pondo at umiikot na puhunan ng kanyang kumpanya ay automatikong na-freeze o pinigilan dahil sa isang malaking paglabag sa mga nakatagong kondisyon ng kontratang kanyang pinirmahan nang hindi sinusuri ng maayos. Kasabay ng kanyang matinding pagkabigla ay ang pag-ilaw ng kanyang telepono na nagpapahiwatig ng isang tawag. Nang makita ang pangalan ng bagong mamumuhunan, mabilis itong sinagot ni Marco. Pilit na inaayos ang kanyang boses
upang magtunog propesyonal at palakaibigan. Ngunit sa kabilang linya, isang napakalamig at formal na tinig lamang ni Gabriel ang sumalubong sa kanya. Walang anumang emosyon nitong ipinaalam kay Marco na dahil sa paglabag nito sa kasunduan, kailangan nitong bayaran agad ang napakalaking interes at multa sa loob ng 24 na oras. At kung hindi ay tuluyan ng lilitisin at kukunin ang lahat ng ari-arian nito. Nagmakaawa si Marco, halos umiyak sa pagpapaliwanag. Ngunit pinutol lamang ni Gabriel ang tawag nang walang anumang pag-aalinlangan. Samantala, sa isang eksklusibong tindahan ng mga mamahaling bag, sa isang sikat na mall, nakataas ang kilay ni Stella habang naghihintay na balutin ang inaasam niyang gamit. Ngunit laking gulat at hiya niya nang ibalik ng kahera ang kanyang ginamit na card. Ipinapaliwanag sa magalang ngunit malakas na boses na tinanggihan ng bangko ang kanyang transaksyon. Sinubukan niya ang iba pang mga card na ibinigay ni Marco, ngunit lahat ay walang laman o kaya ay pinutol na ang linya. Sa harap ng mapanuring tingin ng ibang mayayamang mamimili, napilitang lumabas si Stella na walang dala. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Ang pag-ibig na nakapaloob lamang sa material na bagay ay dahan-dahan nang nagpapakita ng lamat. Malayo sa magulong mundo ni na Marco at Stella, isang mapayapang hapon ang tinatamasa ni Teresa sa malawak na hardin ng mga Valderrama. Nakaupo siya sa isang nakalatag na sapin sa ibabaw ng luntiang damo. Nakangiting tinuturuan si Leo na bumasa mula sa isang makulay na libro. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kalayaan at ang purong pagmamahal ng kanyang anak. Tahimik na nakatayo sa di kalayuan si Gabriel. Pinapanood ang mag-ina na may kasamang mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanila. Ayaw sirain ang magandang sandaling iyon. Nang mapansin niyang may nalaglag na isang maliit at tuyong dahon sa buhok ni Teresa, marahan siyang yumuko. Sa isang napakaingat at malambing na kilos, inalis ng lalaki ang dahon mula sa malambot na buhok ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na pisngi nito. Nag-angat ng paningin si Teresa at sa pagtatama ng kanilang mga mata, may isang tahimik ngunit malalim na koneksyon ang nabuo. Isang pangako ng kaligtasan at paggalang na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang nakaraang asawa. Ngunit habang namumukadkad ang kapayapaan sa buhay ni Teresa, isang malagim na pangyayari ang nagaganap sa labas ng bahay ni Doña Carmen. Isang hindi kilalang tao ang nagbigay ng eksaktong direksyon sa mga miyembro ng sindikatong pinagkakautangan ng matanda ng malaki. Sa gitna ng tirik na araw, huminto ang 2 motorsiklo sa tapat ng malinis at pinagmamalaking gate ni Doña Carmen. Walang anumang babala. Inihagis ng mga lalaki ang mga nakaplastik na pulang pintura na mistulang dugo, kasama ang mga nabubulok na bituka ng baboy. Ang nakakasulasok na amoy ay mabilis na kumalat sa buong kalsada. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak at pagkalat ng dumi sa pader at semento. Lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang bahay dahil sa gulat. Nang makita niya ang karumaldumal na ginawa sa kanyang pinakamamahal na bahay at nang mapansin niya ang unti-unting paglabas ng mga nagbubulungang kapitbahay upang panoorin ang kanyang pagkasira, hindi na kayanan ng matanda ang matinding kahihiyan. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa maruming semento. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang paglakas ng mga nagkakagulong boses at pangiinsulto ng mga tsismosang kapitbahay na walang awang pinagpipistahan ang pagguho ng kanyang kaharian. Dahan-dahang iminulat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata habang nakahandusay pa rin sa matigas at maruming semento ng kanilang harapan. Ang unang tumambad sa kanya ay ang sikat ng araw na tila nanunuya at ang masangsang na amoy ng nabubulok na dumi na nakakapit na sa kanyang mamahaling damit. Ngunit ang mas masakit sa kanyang kalooban ay ang makitang nakapaligid ang halos lahat ng kanyang mga kapitbahay, mga taong dati niyang minamaliit
at hindi pinapansin. Ngayon, ang mga ito ay may hawak na mga telepono, kumukuha ng video, at nagbubulungan habang tinuturo ang kanyang kalagayan. Sinubukan niyang tumayo at panatilihin ang kanyang dangal, ngunit ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang mantsa ng pulang pintura sa kanyang mukha ay nagpumilit na ilubog siya sa pinakamalalim na hukay ng kahihiyan. Sa gitna ng kumpulan ng mga tao, lumabas si Aling Nena. Tumayo ito nang tuwid sa harap ni Doña Carmen, walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Sa isang malakas at malinaw na boses na narinig ng lahat, ipinaalala nito ang bawat paghihirap na dinanas ni Teresa sa kamay ng matanda. Sinabihan niya ito na ang bawat patak ng dumi sa pader na iyon ay kabayaran sa bawat patak ng luha ni Teresa na kanilang binaliwala. Ang mga kapitbahay na marites ay nagsimulang magbigay ng kanilang mga komento. Sumasang-ayon na ang nangyayari ay isang malinaw na batas ng tadhana, ang karma, na matagal na nilang hinihintay para sa mapagmataas na pamilya de la Vega. Nang dumating si Marco, halos hindi siya makapaniwala sa eksenang kanyang nasaksihan. Ang kanyang bahay na dati ay simbolo ng kanyang huwad na katayuan ay mistulang basurahan na ngayon. Sa halip na tulungan ng kanyang ina, sumabog ang kanyang galit. Sinigawan niya si Doña Carmen, isinisisi rito ang lahat ng kamalasang nangyayari sa kanila. Ang pagmamahalan at pagkakaisa na ipinapakita nila noon sa harap ni Teresa ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng sisihan at pagmumura sa isa't isa. Ang pundasyon ng kanilang pamilya na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng nagkakabaklas-baklas sa harap ng maraming saksi. Sa loob ng bahay hindi na nag-aksaya ng panahon si Stella. Habang nagkakagulo sa labas, mabilis niyang hinalughog ang mga kabinet at lasi. Kinuha niya ang bawat alahas at mamahaling gamit na maaari niyang bitbitin, kabilang ang mga relo ni Marco at ang itinatagong pera ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis, ay nabalot na ngayon ng malamig na kawalan ng pakialam. Para sa kanya, ang barkong de la Vega ay lumulubog na at wala siyang balak na sumama sa paglubog nito. Ang bawat piraso ng ginto na kanyang isinilid sa bag ay ang huling pako sa krus ng relasyon nila ni Marco. Ang kaguluhan ay pansamantalang natigil nang huminto ang dalawang sasakyan ng pulis sa harap ng gate, kasunod ang isang marangyang itim na kotse. Bumaba si Gabriel, hawak ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Sa isang napaka-formal at malamig na paraan, binasa niya ang utos ng korte para sa agarang pagpapaalis o eviction ng mga nakatira sa bahay. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga de la Vega. Sa loob ng ilang minuto, ang mga kasangkapan na dating ipinagmamalaki ni Doña Carmen ay isa-isang inilabas ng mga awtoridad at iniwan sa gilid ng kalsada, tila mga basurang wala ng halaga. Mula sa bintana ng sasakyang nakaparada ng bahagya sa malayo, tahimik na nanonood si Teresa. Nakita niya kung paano nagmakaawa si Marcos sa mga pulis at kung paano humahulgol sa iyak si Doña Carmen habang yakap ang isang lumang unan sa tabi ng basurahan. Habang nakatingin sa kanyang mga kamay, napansin ni Teresa ang isang maliit na peklat sa kanyang pulsuhan, isang bakas ng sugat mula sa mainit na kawali noong pinagsisilbihan pa niya ang mga ito. Hinaplos niya ang peklat na yon at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na ito masakit. Ang bawat hapdi at hirap na tiniis niya ay tila lumipad na kasabay ng hangin. Iniwan siyang malaya at buo. Inutusan ni Teresa ang driver na paandarin na ang sasakyan. Habang dahan-dahang lumalayo ang kotse mula sa kalsadang puno ng dumi at kahihiyan, hindi na siya lumingon pa. Ang kanyang paningin ay nakatutok na sa hinaharap, sa isang bagong buhay kung saan ang kanyang halaga ay hindi na muling ididikta ng ibang tao. Nakayuko at nanginginig sa takot sina Marco at Doña Carmen
habang nakatayo sa gitna ng malawak at makintab na lobby ng Valderrama Tower. Ang kanilang mga kasuotan ay lukot-lukot. May mga bakas pa ng tuyong pintura at ang amoy ng kanila mismong kahihiyan ay tila dumidikit sa bawat taong nadadaanan nila. Pinagtitinginan sila ng mga empleyadong nakasuot ng maayos na uniforme. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umaaligid sa kanilang mga tainga. Para kay Marco, ito na ang huling baraha. Naniniwala siyang kung magmamakaawa siya sa makapangyarihang chairman ng kumpanya, baka maibalik sa kanya ang lahat ng nawala. Lumabas si Gabriel mula sa elevator. Ang bawat hakbang nito sa makinis na sahig ay naglalabas ng tunog ng katiyakan at kapangyarihan. Wala itong imik ng tingnan ng mag-ina. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na walang anumang emosyon. Sa isang maikling utos, sinabihan niya ang mga gwardya na payagang makapanhik ang dalawa sa pinakamataas na palapag. Habang nasa loob ng mabilis na elevator, halos himatayin sa kaba si Doña Carmen. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib, sinusubukang ayusin ang kanyang maruming buhok, pilit na nag-aayos para sa haharapin nilang bilyonaryo. Pagdating sa ika-50 palapag, bumungad sa kanila ang isang pintong gawa sa purong ginto at itim na kahoy. Pagpasok nila, ang buong kwarto ay tila kumakatawan sa rurok ng tagumpay. Sa dulo ng silid, sa harap ng isang dambuhalang bintana na nakatanaw sa buong lungsod, ay isang malaking upuang gawa sa itim na balat. Nakatalikod ito sa kanila, kaya tanging ang likuran lamang ng ulong may mahaba at itim na buhok ang kanilang nakikita. Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Marco sa gitna ng mamahaling alpombra. Umiyak siya ng malakas. Isinisigaw na siya ay isang biktima ng maling pamamalakad at nagmamakaawang bigyan siya ng isa pang pagkakataon ng chairman. Sinundan siya ni Doña Carmen na pilit na gumagawa ng mga tunog ng paghikbi upang makakuha ng awa. Sinabi ng matanda na mayroon siyang sakit sa puso at mamatay siya kapag hindi sila tinulungan. Dahan-dahang umikot ang malaking upuan. Tila tumigil ang paghinga ni na Marco at Doña Carmen. Ang kanilang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga mukha dahil sa hindi mapaniwalaang katotohanan. Nakaupo sa trono ng kapangyarihan si Teresa. Wala siyang suot na apron, wala siyang bakas ng harina o uling. Suot niya ang isang napakagandang puting suit na nagpapakita ng kanyang pagiging reyna. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa gitna ng taglamig. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa isang napakatahimik ngunit nakakapangilabot na boses, sinabi niya ang bawat petsa kung kailan siya minaltrato, bawat pisong ninakaw sa kanya, at bawat kahihiyang ipinalasap sa kanya ng dalawa. Kumuha siya ng isang sobre at inihagis ito sa harap ni Marco. Kumalat sa sahig ang mga litrato ni Stella na masayang kayakap ang isang lalaki sa loob ng isang hotel, ang lalaking tunay na kinakasama nito habang niloloko si Marco. Nanginig ang buong katawan ni Marco sa galit at pait, habang si Doña Carmen ay nagsimulang gumanap ng kanyang huling sandata. Biglang humawak sa kanyang dibdib ang matanda, tila hindi makahinga at dahan-dahang bumabagsak sa sahig upang humingi ng simpatiya. Ngunit ni hindi kumurap si Teresa. Sa isang maikling kumpas ng kanyang kamay, pumasok ang mga gwardya. Utos ni Teresa, ilabas ang mga ito at itapon sa labas ng gusali dahil ang amoy ng kanilang pagkatao ay nakakadumi sa kanyang opisina. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang kaladkarin palabas habang sumisigaw ng mga pangakong pagbabayad. Nang sumara ang pinto, nanatiling nakatayo si Teresa, nakatingin sa malayo. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Gabriel iyon, nananatiling tahimik ngunit nagbibigay ng lakas na kailangan niya upang huwag muling gumuho. Ngunit sa labas ng gusali, habang nakasalampak sa semento si Marco,
Isang madilim na ningning ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagkapahiya, isang huling plano ang nabuo sa kanyang utak. Isang plano na hindi gagamit ng pera, kundi ng kaisa-isang bagay na alam niyang magpapaluhod muli kay Teresa. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, habang ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa mga bintana ng silid-aralan, isang anino ang gumalaw sa labas ng bakod ng paaralan. Si Marco, na may gusot-gusot na buhok at mga matang puno ng puyat at puot, ay dahan-dahang lumapit sa gate. Inayos niya ang kanyang sarili. Pilit na ibinabalik ang anyo ng isang disenteng ama na dumaan sa matinding pagsubok. Sa harap ng guro, nagpakumbaba siya at naglabas ng pekeng luha, sinabing may emergency sa pamilya at kailangang kunin si Leo dahil hindi makakaabot si Teresa. Dahil sa taglay niyang apelyido at sa anyong tila isang nagsisising magulang, nakuha niya ang tiwala ng paaralan. "Papa, bakit po kayo nandito?" Ang boses ni Leo ay puno ng pagtataka, ngunit may halong inosenteng galak nang makita ang kanyang ama. Lumapit ang bata, bit-bit ang kanyang maliit na bag, hindi alintana ang panganib na naghihintay. Sa isang mabilis na kilos, binuhat ni Marco ang anak at isinakay sa isang lumang motorsiklo na kinuha niya sa malayo. Habang humaharurot ang makina, ang tunog nito ay tila isang babala na unti-unting lumalayo sa kaligtasan. 5 minuto lamang ang lumipas nang dumating ang mga gwardyang itinalaga ni Teresa. Ngunit ang kalsada ay wala ng bakas ng bata. Sa loob ng opisina ng Valderrama Tower, ang tunog ng pagbagsak ng baso ng tubig sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Nanlalamig ang mga kamay ni Teresa. Ang kanyang paningin ay nagdidilim habang nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpaparamdam ng matinding takot at pagsisisi. Dinala ni Marco si Leo sa isang lumang bodega ng kahoy sa dulo ng lungsod, isang lugar na puno ng makapal na alikabok at amoy ng nabubulok na troso. Ipinasok niya ang bata sa isang madilim na sulok, kung saan ang init ng hapon ay tila mas lalong nakakasuffocate. Walang pakialam si Marco kung marumi ang sahig o kung nahihirapan ang anak sa loob ng masikip na espasyo. Ang tanging nasa isip niya ay ang perang maaari niyang makuha upang muling makabangon mula sa putik ng kahihiyan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-vibrate ng telepono ni Teresa sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa kabilang dulo, ang boses ni Marco ay hindi na ang boses ng lalaking kanyang minahal noon. Ito ay boses ng isang halimaw na walang ibang hangad kundi ang sirain siya. Sumigaw si Marco, humihingi ng 50 milyong piso kapalit ng kaligtasan ng kanilang anak. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, tila tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ni Teresa. Napatayo si Teresa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng matinding galit at ang pagiging isang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagagos, sumasalamin sa kawalang katiyakan ng buhay ni Leo sa kamay ng sarili nitong ama. Nararamdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw, ngunit ang katahimikan ng silid ay mas lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Sa loob ng madilim na bodega, naupo si Leo sa sahig. Mahigpit niyang yakap ang isang maliit na kahon ng plastik na may lamang mga cookies na gawa ni Teresa noong umaga. Sa gitna ng takot at dilim, iyon lamang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng amoy ng kanyang ina. Ngunit habang tumatagal, ang hangin sa loob ng bodega ay tila mas lalong kumakaunti. Ang bawat paghinga ni Leo ay nagsimulang maging mahirap. Isang tunog ng pagsisikap na makakuha ng hangin ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid. Narinig ni Teresa sa kabilang linya ang mahinang tunog ng paghinga ng kanyang anak. Isang tunog na pamilyar sa kanya tuwing sumasalakay ang hika nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahas na pinutol ni Marco ang tawag. Iniiwan si Teresa sa gitna ng isang matinding kawalan.
Napasandal si Teresa sa matigas at malamig na pader ng kanyang opisina. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandilang nauubos sa ilalim ng matinding init ng takot. Ang bawat hininga niya ay putol-putol at ang kanyang paningin ay nagsisimulang malabo dahil sa mga luhang hindi mapigilan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang tunog ng paghihirap ni Leo sa paghinga. Halos mawalan siya ng malay sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang dalawang malakas at mainit na kamay na sumuporta sa kanyang mga balikat. Teresa, tumingin ka sa akin. Hinga ng malalim. Ang boses ni Gabriel ay mahinahon ngunit may taglay na awtoridad na tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Tinitigan ni Gabriel ang mga mata ni Teresa nang may matinding katapatan. Ibibigay ko ang buhay ko. Mailigtas lang si Leo. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Pangako. Ang init ng mga palad ni Gabriel sa kanyang balikat at ang lalim ng pangakong iyon ay tila nagbigay ng maliit na liwanag sa madilim na mundo ni Teresa. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa loob ng silid ng mga dalubhasa sa teknolohiya ng Tapduan Valderrama, ang bawat ingay ay tila pinalalakas. Muling pinatugtog ang huling tawag ni Marco. Sinusuri ang bawat maliit na detalye ng tunog sa background. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang mahina at malalim na tunog ng kampana ng simbahan ang narinig. Isang tunog na may kakaibang ritmo. Nanlaki ang mga mata ni Teresa habang pilit na inaalala ang bawat sulok ng kanilang nakaraan. Ang San Roque. Mahinang sambit niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Naalala niya ang isang lumang bodega ng troso na pagmamay-ari ng isa sa mga kasabwat ni Marco sa Sugal. Isang lugar na malapit sa lumang parokya kung saan ang kampana ay tumutunog tuwing ika-6 ng hapon. Ito ang tanging lugar na alam niyang pwedeng pagtaguan ng isang taong desperado at walang ibang mapuntahan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Mabilis nitong tinipon ang mga tauhan ng seguridad at nakipag-ugnayan sa mga awtoridad. Sa loob ng sasakyang humaharurot sa gitna ng gabi, ang tanging naririnig ay ang tunog ng gulong na kumakapit sa basang aspalto. Sa loob ng madilim na sasakyan, dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig na mga daliri ni Teresa. Hindi ito isang hawak ng pagnanasa, kundi isang hawak ng proteksyon at pakikiramay. Ang lamig ng mga kamay ni Teresa ay unti-unting napalitan ng init na nagmumula kay Gabriel, isang tahimik na ugnayan na mas malakas pa sa anumang salita. Pagdating sa madilim na bahagi ng industrial na distrito, ang paligid ay nababalot ng katahimikan na tila ba naghihintay ng isang pagsabog. Walang anumang sirena, tanging ang tunog ng pag-apak ng mga sapatos sa ibabaw ng mga tuyong dahon at basag na salamin ang maririnig habang pinalilibutan ng mga tauhan ang lumang bodega. Ang bawat hakbang ni Teresa ay puno ng kaba. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang itinulak ng mga awtoridad ang malaki at kinakalawang na pintong bakal. Ang tunog ng pag-atras ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang amoy ng luma at basang kahoy. Nakita nila si Marco sa gitna ng bodega, nakaupo sa isang sirang silya habang tila baliw na binibilang ang mga bundle ng pekeng pera na akala niya ay tunay. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman, tumatawa ng mahina habang hinihimas ang mga papel. Ngunit ang sulok kung saan dapat naroon si Leo ay tila nilamon ng dilim. Walang bata sa tabi ni Marco. Ang tanging nakita ni Teresa ay ang pamilyar na plastic na lalagyan ng cookies na nakabukas at wala ng laman, gumugulong sa maruming sahig. Ang tibok ng puso ni Teresa ay tila tumigil nang mapagtanto niyang ang kanyang anak ay wala sa paningin niya. "Nasaan ang anak ko, Marco?
Nasaan si Leo? Ang sigaw ni Teresa ay bumasag sa katahimikan ng bodega. Isang tinig na puno ng puot at desperasyon. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mga pulis. Mabilis siyang sumugod at kinaladkad si Marco mula sa kanyang upuan. Hinawakan niya ang kwelyo ng asawa at niyanig ito ng buong lakas. Ang galit na 7 taon niyang itinago ay tila sumabog sa isang sandali. Ngunit si Marco ay tila wala sa kanyang sarili. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga bundle ng pera sa sahig na ngayon ay nabasa ng putik. Nang ma-realize niyang ang mga ito ay purong papel lamang na may takip na tunay na pera sa ibabaw, nagsimula siyang humagulgol na parang bata. Hindi ko alam. Tumakas siya. Hindi ko alam kung saan siya nagsuot. Ang boses ni Marco ay puno ng panginginig at kawalan ng pananagutan. Isang anyo ng kaduwagan na lalong nagpaapoy sa galit ni Teresa. Sa gitna ng kaguluhan, na natiling kalmado si Gabriel, inilabas niya ang isang malakas na flashlight at dahan-dahang nirepaso ang bawat sulok ng madilim na bodega. Ang liwanag ay dumaan sa makapal na alikabok na lumilipad sa hangin. Napansin ni Gabriel ang maliliit na bakas ng sapatos sa ibabaw ng makapal na dumi sa sahig, patungo sa isang masikip na bahagi ng mga nakatambak na troso malapit sa isang maliit na siwang ng bintana. Teresa, dito, tawag ni Gabriel sa mahinahong tinig. Mabilis na tumakbo si Teresa patungo sa direksyong itinuturo ng abogado. Sa likuran ng naglalakihang mga kahoy, nakita niya ang isang maliit na anino. Nakasandal si Leo sa pader, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay bahagyan ng nagiging asul. Ang bata ay nawalan na ng malay, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa laylayan ng kanyang sariling jacket, ang jacket na binili ni Teresa para sa kanyang kaarawan. Leo, anak ko. Halos mapunit ang tinig ni Teresa habang mabilis niyang sinilong ang bata mula sa madilim na sulok. Hirap na hirap itong huminga. May tunog na mahina ngunit matalim. Parang sipol na nagmumula sa dibdib nito. Palatandaan ng matinding pag-atake ng hika. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang kinarga ang anak at mahigpit na niyakap na para bang kaya niyang ibahagi ang sariling paghinga upang maibsan ang paghihirap ng bata. Sa kabilang bahagi ng bodega, ang mga pulis ay marahas na itinulak si Marco pababa sa maputik na sahig. Narinig ang tunog ng paglak ng bakal na posas sa kanyang mga pulsuhan. Sumigaw si Marco. Nagmamakaawa kay Teresa na huwag siyang ipakulong. Sinasabing ginawa lang niya iyon dahil sa kahirapan, ngunit hindi na siya nilingon ni Teresa. Ang bawat salita ni Marco ay tila basura na lamang na tinatangay ng hangin. Wala nang puwang ang galit sa puso ni Teresa. Ang tanging naroon na lamang ay ang malamig na katotohanang ang lalaking ito ay wala nang anumang halaga sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Nang makitang nahihirapan si Teresa sa paglakad dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod, kinuha ni Gabriel ang kanyang sariling mamahaling coat at maingat na ibinalot sa nanlalamig na katawan ni Leo. Pagkatapos, sa isang napakasiguradong kilos, binuhat ni Gabriel ang bata sa kanyang mga bisig upang bigyan ng pagkakataon si Teresa na makahinga at makalakad ng maayos. Habang inilalabas nila si Leo mula sa bodega, iniwan nila si Marco na nakadapa sa dumi, sumisigaw sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid, isang hudyat na ang katarungan ay ganap ng naipatupad. Samantala, sa isang malayong paliparan, nakatayo si Stella sa harap ng counter ng check-in. Hawak niya ang kanyang pekeng pasaporte at ang bag na puno ng mga alahas na ninakaw niya mula sa mga De La Vega. Ngunit nang i-scan ng tauhan ng airport ang kanyang boarding pass, biglang namula ang screen. Isang mensahe ang lumabas na nagsasabing ang kanyang account at ang kanyang mga dokumento ay opisyal ng naka-flag bilang sangkot
sa isang malaking kaso ng pandaraya. Sa gitna ng mataong paliparan, kung saan ang bawat tao ay nagmamadaling makarating sa kani-kanilang destinasyon, tila huminto ang mundo para kay Stella. Ang kumikinang na pulang ilaw sa screen ng computer ay nagsilbing hudyat ng kanyang katapusan. Sinubukan niyang magtaas ng boses, pilit na ipinapakita ang kanyang pekeng awtoridad bilang isang tanyag na modelo. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang sa mga opisyal na nakapaligid sa kanya. Sa harap ng maraming taong nakatingin at nagbubulungan, dahan-dahang inilapat ng mga pulis ang malamig na bakal sa kanyang mga pulsuhan. Ang tunog ng metal na naglalapat ay umaling-awngaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa sa anumang hiyaw. Ang kanyang mga pangarap na mamuhay ng marangya sa ibang bansa gamit ang perang ninakaw ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng matinding kahihiyan habang kinakaladkad siya palabas ng airport sa paningin ng lahat. Sa loob naman ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Marco sa isang malamig na sementong higaan. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kisame at ang malayo at malungkot na kalansing ng mga susi ng gwardya. Wala na ang kanyang mga mamahaling polo, wala na ang kanyang kayabangan. Yakap-yakap niya ang kanyang sariling mga tuhod habang nakatingin sa kawalan. Sa bawat sandaling lumilipas, naaalala niya ang bawat pagkakataong minaltrato niya si Teresa, ang bawat sampal ng salita na ipinalasap niya rito. Ang pagsisisi ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang bawat pader ng kulungan ay tila bumubulong ng kanyang mga kasalanan. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kadiliman. Samantala, sa isang maingay at mabahong bahagi ng palengke, isang matandang babae ang dahan-dahang pumupulot ng mga tirang gulay sa gilid ng kalsada. Si Doña Carmen, na dating hindi tumatapak sa lupa, kung hindi suot ang kanyang mamahaling sapatos, ay nakasuot na ngayon ng maruming duster at butas-butas na tsinelas. Nakita siya ni Aling Nena na dumaan. Bit-bit ang mga bagong biling pagkain para sa kanyang pamilya. Hindi kutyang mata ang ibinigay ni Nena, kundi isang malalim na buntong hininga ng awa at pagtanggap na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagtutuwid. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala. Ang mga De La Vega ay isa-isang dumadaan, bumubulong at itinuturo ang matandang dati ay napakataas. Kung lumakad ngunit ngayon ay nakayuko na sa gutom at kahihiyan. Ang hiya na kinatatakutan ni Carmen ay naging kaisa-isa niyang kasama sa bawat araw. Sa loob ng kanyang luma, ngunit napakalinis na opisina sa Valderrama Tower, dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang gintong ballpen. Nilagdaan na niya ang huling dokumento na tuluyang nagsasara sa kabanata ng mga De La Vega sa kanyang buhay. Walang galit, walang pait. Tanging isang malalim na kapayapaan ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang bawat piraso ng papel na kanyang inayos ay tila isang pasanin na dahan-dahang naalis sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong lungsod. Naramdaman ni Teresa ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na tunog ng mga hakbang ni Gabriel sa carpet. Hindi na kailangang magsalita ng abogado. Inilapag ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang mesa. Ang halimuyak ng chamomile ay nagbigay ng karagdagang katahimikan sa silid. Tumayo si Gabriel sa tabi niya, tahimik na nakatanaw din sa kagandahan ng hapon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang kanyang mga kaaway, kundi ang mahanap ang sarili niyang katahimikan at ang pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Hinaplos ni Teresa ang kanyang pulsuhan. Ang peklat na dati ay simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ngayon, ito ay isa na lamang paalala ng kanyang katatagan. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting puno ng pag-asa at bagong simula.
Hawak ni Teresa ang puting sobre habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat salitang nakasulat sa loob nito ay tila isang bagong sugat na hindi niya inaasahan. Ang balitang pag-alis ni Gabriel sa Tapduan Valderrama ay nagdulot ng isang matinding kawalan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Marco. Sa nakalipas na mga buwan, si Gabriel ang naging anino niya, ang kanyang lakas, at ang tahimik na sandigan ng kanyang pagkatao. Hindi siya makapaniwala na sa sandaling magiging maayos na ang lahat, saka pa ito aalis. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Teresa. Mabilis siyang bumaba sa kanyang sasakyan at tinungo ang isang tahimik na apartment sa dulo ng kalsada. Pagpasok niya, nakita niya ang isang bahagi ng sala na puno ng mga kahon. Nakatayo si Gabriel sa harap ng isang bookshelf, dahan-dahang itinatabi ang kanyang mga libro. Ang tunog ng pagtiklop ng karton at ang kalansing ng mga gamit na inaayos ay tila bawat tibok ng kaba sa puso ni Teresa. Gabriel, bakit? Is it because of what happened? May nagawa ba akong mali? Ang boses ni Teresa ay puno ng panginginig. Isang pag-iyak na pilit niyang pinipigilan. Humarap sa kanya ang abogado. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Ngunit may kasamang determinasyon. Hindi ko na kayang manatili bilang abogado mo, Teresa. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko sa tuwing kasama kita. I don't want to be just your employee anymore. Mahinang sagot ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos sa kaluluwa ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang lamesa at kinuha ang isang maliit na frame. Sa loob nito ay isang lumang resibo mula sa isang maliit na kainan at isang kupas na litrato ng isang batang babaeng nakangiti habang may hawak na supot ng tinapay. Ipinakita niya ito kay Teresa. 7 taon na ang nakalilipas. Bago pa naging tanyag na abogado si Gabriel, siya ay isang hirap na estudyante ng batas na halos mawalan na ng malay sa gutom sa tabi ng kalsada. Isang estrangherong babae ang lumapit sa kanya noon, binilhan siya ng pagkain at binigyan siya ng lakas ng loob na huwag sumuko. Ikaw ang babaeng yon, Teresa. You saved me long before I saved you. This isn't just about debt of gratitude or utang na loob. Matagal na kitang minamahal sa malayo. Pag-amin ni Gabriel, ang bawat salita ay tila isang awit ng pag-ibig na nagpabuhay sa tuyot na puso ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang pag-agos ng maiinit na luha sa kanyang mga pisngi. Napagtanto niya na sa gitna ng lahat ng kanyang kabutihang binaliwala ni Marco, may isang taong nagpahalaga rito at ginawa itong dahilan upang magtagumpay. Ang lahat ng paghihirap niya ay tila nagkaroon ng kabuluhan sa harap ng lalaking ito. Sa isang napakasiguradong kilos, lumapit si Gabriel at dahan-dahang ipinalupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Teresa. Walang pag-aalinlangan, isinandal ni Teresa ang kanyang ulo sa malapad at matatag na balikat ng lalaki. Narinig niya ang mahinahon at malakas na tibok ng puso ni Gabriel, isang ritmo na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tunay na tahanan. Hinaplos ni Gabriel ang kanyang buhok ng may matinding pag-iingat, habang ang bango ng malinis na sabon at ang init ng katawan nito ay bumabalot sa kanila. Sa loob ng tahimik na silid, tila huminto ang oras. Ang tanging naririnig ay ang banayad na paghinga ng 2 taong natagpuan ang isa't isa sa gitna ng maraming pagsubok. Ang bawat sandali ng kanilang yakapan ay puno ng pangako ng proteksyon at pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Nang dahan-dahang bumitaw si Gabriel, tinitigan niya si Teresa ng may pagsuyo. I want to be the man who protects you, not as a boss, but as your partner, if you let me. Ngumiti si Teresa sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Sa gitna ng katahimikan, isang maliit na tinig ang bumasag sa seryosong sandali. Tito Gabriel, Papa? Si Leo, na nakasilip sa pinto, ay tumakbo palapit sa kanila
at yumakap sa kanilang mga binti. Ang tunog ng masayang pagtawa ni Leo ay umalingaw sa buong apartment. Hudyat ng simula ng isang tunay na pamilyang matagal na nilang pinangarap. Ang sikat ng araw sa parke ay tila mas matingkad at mas masigla kaysa sa mga nagdaang taon. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng akasya, naglalakad si Teresa habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa malaki at mainit na palad ni Gabriel. Sa kabilang banda, masayang tumatakbo si Leo sa malawak na damuhan. Hinahabol ang makukulay na paru-paro na lumilipad sa paligid. Ang bawat hakbang ng bata ay puno ng lakas, malayo na sa nangihinang kalagayan nito noong gabing iyon sa bodega. Ang tunog ng mga huni ng ibon at ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa hangin ay tila isang musikang nagdiriwang sa kanilang kalayaan. Wala na ang takot sa mga mata ni Teresa. Ang tanging mababakas na lamang ay ang dangal ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Malayo sa katahimikan ng parke, sa loob ng isang madilim at mabahong selda ng pambansang bilangguan, nakaupo si Marco sa isang sulok. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa isang maliit at rehas na bintana sa itaas. May hawak siyang isang lumang piraso ng dyaryo na naiwan ng isang gwardya. Sa gitnang pahina nito, naroon ang larawan ni Teresa na lalong gumanda at nagmukhang reyna. Katabi ang kagalang-galang na si Gabriel at ang kanilang amang si Don Roberto. Ang pamagat ng balita ay tungkol sa tagumpay ng Tapduan Valderrama sa ilalim ng bagong pamumuno. Napayoko si Marco. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Nabubura ang mukha ng babaeng dati ay itinuturing niyang basura, ngunit ngayon ay hinding-hindi na niya muling maaabot. Ang bawat rehas ng kanyang kulungan ay tila nagpapaalala sa kanya na ang tunay na bilangguan ay ang kanyang sariling kasakiman. Sa loob ng isang luma ngunit maayos na bulwagan, nagaganap ang paglulunsad ng Leo's Hope Foundation. Ito ang bagong proyekto ni Teresa na naglalayong magbigay ng puhunan at legal na tulong sa mga inabandunang ina at mga biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Ang bawat mesa ay puno ng mga masasarap na pagkaing gawa mismo sa kusina ng mga Valderrama, hinaluan ng pagmamahal at malasakit. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay umalingaw sa buong silid nang tumayo si Teresa sa harapan. Ang kanyang bawat salita ay puno ng kapangyarihan at inspirasyon, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang karanasan. Nakikita ng lahat sa kanya ang isang buhay na patunay na may pag-asa sa kabila ng pinakamadilim na gabi. Isang lumang kaibigan mula sa kanyang nakaraan ang lumapit, isang babaeng biktima rin ng pang-aapi ng sariling biyenan. Nang mapansin ni Teresa na bahagyang tabingi ang laso sa buhok ng babae, hindi siya nag-atubiling lumapit. Sa isang napakaingat at mapagpakumbabang kilos, dahan-dahang inayos ni Teresa ang laso nito habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng babae. Bumulong siya ng mga salitang, "Laban lang." Isang maikli, ngunit matapang na pahayag na nagdulot ng pag-agos ng luha ng pag-asa sa mata ng kausap. Ang bawat taong naroroon ay nakaramdam ng tunay na paggalang sa babaeng hindi kinalimutan ng kanyang pinagmulan sa gitna ng kanyang muling pagbangon. Nang matapos ang programa, lumabas si Teresa sa balkonahe ng gusali. Ang tanawin ng lungsod na puno ng mga ilaw ay tila isang dagat ng mga bituin sa lupa. Lumapit si Gabriel sa kanyang likuran at dahan-dahang ipinalupot ang isang balabal sa kanyang mga balikat upang protektahan siya sa lamig ng gabi. Walang kailangang sabihin, sapat na ang katahimikan at ang pakiramdam ng presensya ng isa't isa. Ang bawat pangarap na minsan nang dinurog ni na Marco at Doña Carmen ay tila muling nabuo, mas matatag at mas makulay kaysa noon. Ang gabi ay natapos ng may ngiti. Isang hudyat na ang bagong simula ay hindi lamang isang panaginip, kundi isang realidad
na kanilang ipinaglalaban araw-araw. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang lumang mundo ni Teresa, ngunit sa loob ng maluwang at napakaliwanag na kusina ng kanyang sariling bahay, tila isang bagong kabanata ang isinusulat ng tadhana. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa makintab na lamesang gawa sa marmol, nananatili sa hangin ang halimuyak ng natutunaw na mantikilya, sariwang itlog at matamis na asukal, isang amoy na dati ay naging simbolo ng kanyang pagkaalipin, ngunit ngayon ay naging hudyat ng kanyang kalayaan. Suot ni Teresa ang isang malinis na linen na apron. Ang kanyang mga galaw ay puno ng sining at kapayapaan habang maingat niyang hinuhubog ang masa ng tinapay na ensaymada. Ngayon, nagluluto siya hindi dahil sa takot o utang na loob, kundi dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng purong kagalakan. Tumigil sandali si Teresa at tumingin sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang maliit na peklat sa kanyang pulsuhan. Sa bawat haplos niya rito, nararamdaman niya ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Napaisip siya kung nasaan na ang galit na dati ay sumasakal sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang kalupitan ni Marco o ang kawalang hiyaan ni Doña Carmen. Hindi niya kailangang sabihin sa kanilang pinapatawad na niya sila upang maging malaya. Ang tunay na pagpapatawad ay ang desisyon niyang patawarin ang kanyang sarili. Ang babaeng nanatili sa dilim ng napakatagal dahil lamang sa maling paniniwala sa pag-ibig. Pinatawad na niya ang kanyang dating kahinaan at doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan. Naramdaman niya ang isang mainit at banayad na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Dahan-dahang ipinalupot ni Gabriel ang kanyang mga braso sa baywang ni Teresa. Isinasandal ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ng kaligayahan ang kumawala kay Teresa habang dinarama ang init ng katawan ng lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang tabi. Humilig si Teresa sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa mahinahon at siguradong tibok ng puso nito na tila ba sinasabing ligtas na siya. Walang anumang ingay sa paligid kundi ang tunog ng kanilang paghinga na nagsasabay sa daloy ng oras. Ang bango ng niluluto mo, mahal, pero mas mabango ang asawa ko. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing na nagdulot ng bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Teresa. Marahang hinalikan ni Gabriel ang tuktok ng kanyang ulo, isang kilos na puno ng paggalang at pagsamba. "Mama! Papa! Tikim po!" Ang masayang sigaw ni Leo ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Habang tumatakbo ito papasok, bit-bit ang isang maliit na plato. Ang bata ay mukhang napakasigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa mga bagong luto na tinapay. Mabilis na lumapit si Leo at yumakap sa binti ng dalawa. Isang pagkakaisa na bumubuo sa imahe ng isang pangarap na pamilya. Kinuha ni Teresa ang isang maliit na piraso ng tinapay at ibinigay sa kanyang anak. Pinanood niya si Leo na masayang kumakain habang si Gabriel ay nananatiling nakayakap sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip ni Teresa ang mahahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay. Natutunan niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming dumi ang kaya niyang linisin o kung gaano karaming pang-aapi ang kaya niyang tiisin sa ngalan ng pamilya. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa sandaling dumanas ka ng matinding sakit, ngunit pinili mo pa ring tumayo, ayusin ang iyong korona, at muling magmahal ng mas matapang at mas matalino. Ang buhay ay parang paggawa ng tinapay. Kailangan itong dumaan sa matinding init at pagmasa upang lumitaw ang tunay nitong tamis. At sa gitna ng hapong yon na puno ng pagmamahal,
Napatunayan ni Teresa na ang pinakamasarap na bahagi ng buhay ay ang pagtikim sa matamis na lasa ng tunay na kalayaan.